for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Thank you, Father Santi. Si Father Santi po'y taga-Iriga. Ako naman po'y taga-Iloilo. At sa aming mga Ilonggo, mayroon po kaming sinasabing phrase kadalasan sa kapwa Ilonggo. Eto po yun. Dugay ka na sa Manila, tunto ka man Japon. May mga tumatawa na iintindihan nila. Ang ibig sabihin, ang tagal-tagal mo na sa Manila, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin nagpapalit ng buhay. Ganun ka pa rin sa dating buhay probinsyano. No? Dugay ka na sa Manila, tunto ka man Japon. Yan mga kapatid, that statement is probably not just for the Ilonggos. It does happen na kahit na tayo pumasok na sa charismatic, member na tayo ng isang Christian community, active na tayo sa simbahan, nagba-Bible study na tayo, parang hindi pa rin tayo masyadong nagbabago. Marami na tayong pinasukang mga Bible studies at kung ano-ano, mga formation series. And yet, totoo, tayo mismo ramdam natin na nung dati at ngayon, parang wala namang masyadong pagbabago. Napapalpak pa rin ako. Parang wala pa rin yung fire and vigor. Wala pa rin yung joy na magtutulak sa akin upang ang iba'y kumbinsihin na ang magandang balitang tinanggap ko ang siyang dapat ding maging kanila. Mga pagkakataon na kung saan pag sinuri natin ang ating sarili, we still feel ang layo pa ng dapat nating aabutin. Ang layo pa ng dapat nating makamtan. May difference, bakit kaya ganon? Maybe the parable of today will give us an answer. Alam niyo po, si Kristo, pag ating sinuri ang kanyang buhay, ating pong makikita na almost all of the instructions na kanya pong ibinigay, ginawa niya through parables. In fact, sabi nga nila, almost 1/3 ng instructions ni Kristo were taught through parables. Mga 50 ang mga parables na ito. At sa araw na ito, napakinggan po natin ang isa. What is a parable? Ganda-ganda ng description na aking nabasa. Parables are earthly lessons leading to divine realities. Bagay na familiar tayo dito sa lupa at doon magaling si Kristo. Yung ginamit niyang mga example, yung halimbawa, yung mga kinikwento niya, alam ng mga taong kausap niya, buhay nila yon. And yet mula sa ordinaryong buhay, buhay makamundo, the Lord was leading them into the realities of the world in the next of the buhay na talagang dapat ding ating maangkin. What is in the parable of today we call the parable of the sower? Mas maunawaan po natin siguro kung ating ding maintindihan na nung pagtatanim ng mga Hudyo, iba po sa pagtatanim ngayon. Sila, ang gagawin lang po, meron pong isang tagahasik ng binhi. Lalakad lang po yan ng diretsyo. At saka, dudukot doon sa kanyang gagalingan ng mga buto. And then, I'll just throw it all over. And of course, hindi mo inaasahan na ang lahat ng binhing yun, tama ang dadatnan. Tama ang babagsakan. Ang gagawin po kasi nila, tatapon ang lahat ng binhi, tsaka aararuhin. So kung ikay natapon sa tamang lugar, good. Kung hindi, ay walang pag-asang ikay magbunga. And the Lord today tells us, there are 4 soils, 4 seed beds na pwedeng bagsakan. Ang una po, eto. It is the path, daanan ng mga tao. Ay talagang wala ka.
kahit anong gagawin mo, dadaanan at dadaanan nyo, automatically, there is no way for the seed to grow. Totoo, nakakalungkot na may mga tao na kahit bagsakan mo na ng salita ng Diyos, kahit ilang beses mapapakinggan, outright, they will reject it. Outright, hindi nila tatanggapin. At sinabi na natin yon. Sino yung mga taong ito? Palagay ko, 4 ang kategory. Number 1, ito yung mga taong feeling nila, alam na nila lahat. Ang hirap turuan, ang alam ng lahat. And when a person is feeling na, ay, alam ko na yan, napakinggan ko na yan, mahirap turuan ang isang taong ayaw nang magpaturo. Pangalawa, prejudice. O sino daw ang magsasalita? Si bishop ganito. Ay nako, yan yun ang bispong tumanggap ng SUP, no? Ayoko ng ganyan. Sino yung magmimisa? Ay, yung paring ganito. Naka, lalo na yan. Kilala ko buhay niyan. You know? Sinong magsasalita? Yung ating janitor. Naka, nag-aaral pa ako sa Ateneo. Janitor lang aking papakinggan. When we are prejudiced against the messenger, we kill the message. Sapagkat hindi natin kayang tanggapin na si Lord pwedeng gamitin ang kahit sino para maiparating sa atin ang magandang balita. Si Father Santi and I will agree na kung kami mga pare hindi na pwedeng turuan, time to step down. Sapagkat ako ngayon kumbinsido after 27 years of being a priest na may mga pagkakataon na kung sensitive lang kami ang inyong tuturuan. Pag kami marunong lang makinig, we would realize ang dami nyo magagandang sasabihin sa amin. Third, fear, takot. Bakit? Ayoko nang pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi pag napakinggan ko, baka sabihin magbago ako, mahirap nang magbago. Sometimes people do not like to listen to the Word of God simply because it will tell them, yung ginagawa mo hindi tama yan, baguhin mo. And some of us are afraid to change. My dear friends, brothers and sisters, the second path is the path that is rocky. Anong ibig sabihin? Yung babagsakan mo, tatanggapin naman. Kaya lang, kaagad, i-reject din ito. Bakit? Kasi tatanggapin, may tuwa sa umpisa. Ngunit sapagkat walang ugat, ang daling mamamatay yung halaman. My dear friends, the Word of God hanggang sa hindi magkaugat, hanggang sa hindi binibigyan halaga, hanggang sa hindi sinasabing, eto dapat kong pag-aralan, eto dapat mag-ugat sa puso't isipan, wala pong pag-asa na ang salita ng Diyos sa atin magbunga. Ang ikatlo po, eto, the path where thorns are present. Sisiksik yan ng mga ibang damo. Iipitin yan ng mga ibang halaman at magkakaroon ng mga tinik which will overcome the acceptance of the Word of God. Natanggap na, minahalaga na. Kaya nga lang, ang dami pang bagay na iniisip at binibigyan pansin at pinamahalaga. And towards the end, na-i-is out ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, marami ako nakakausap, Father, hindi na ako nagsisimba kasi Father, anyway, naandyan naman yung television mass mo. Kaya Father, hindi na ako nagpupunta sa simbahan. Bakit naman? Kasi Father, busy. Mga kapatid, I will warn you, ha? The worst enemy of the best is not the worst. It is the second best. Hindi naman masama na ikaw maglabada. Hindi naman masama na yung negosyo, ipakakain mo sa mga anak mo yung kita sa araw ng linggo. Hindi naman masama na ikaw'y magtrabaho. Pero ang punto, ano ang tunay na mas mahalaga? So much so that all these others, isasakripisyo mo para sa bagay na yan. Pag ang salita ng Diyos ang nawala sa iyo, mga kapatid, may problema. Sa mga nagtatanong, Father, okay lang ba yun na kami magsisimba na lang sa television para, Father, hindi na ako magbibihis kasi magbibihis pa ako, Father. Saka, Father, sometimes yung mga katabi mo, ang mga pasaway, maiingay yung mga bata. At saka, Father, pagpupunta pa ako, nadidisturbo lang ako ng mga pumoporma, yung mga sexy. Sabi ko, ang hirap naman